Guys, what's up mga guys? Kwento na naman tayo. Share na naman natin para sa mga katulad na sa akin na medyo maliit pa na mga vlogger, mga idol. At saka ikikwento ko sa inyo mga idol sa mas magandang gawin natin para ay tayo ay mamonetize, lalo na sa matagal nang nandito sa YouTube na hindi pa monetize. Pero sa itong sinishare ko mga idol, ano po to, sinasabi na yung karanasan ko lang po mga idol. Nakita nyo naman na successful na tayo, nakadalawa na tayo sumahod dito sa YouTube. Ang unang-una natin pag-uusapan natin dito yung about sa monetization sa 4,000 watts hour. Isa ka ba ay nandito sa YouTube na hindi pa namo-monetize? At saka kung isipin nyo ay masyadong mahirap talaga dito yung pagkuha ng 4,000 watts hour. Ngayon madali na lang yan mga idol, kasi mas mahalagang gawin po natin para tayo po ay mabilis po yung pag-angat po natin ng watts hour. Para sa akin lang, sa aking experience, ay sana all nag-English mga idol, pero pasensya mga idol ha, base lang to sa minsan yung pag-English natin, kumbaga kasama na yung nagpa-practice tayo. Ipuan na magkamali po tayo mga idol, i-correction nyo lang, i-comment nyo lang dyan sa baba. Accept ko naman yan. Pero itong isi-share ko sa inyo, malaking talaga to, malaking tulong sa mga nag-uumpisa pa lang at saka hindi makapuno sa watts hour. Unang-una sa lahat guys, ang gawin niyo mga idol dito sa pag-YouTube mga idol, kasi dapat diskarte talaga. Mahirap kung lagi lang tayo dito na papagod tapos pero ako nung nag-umpisa ako, sabi ko ayaw ko kung matapos natin to ng isang buwan, isang taon. Pero sabi ko, maski kaya try ko kaya ito. Kaya yun, trinay po natin, pumasok tayo dito sa YouTube. Ang kagandahan mga idol, sinipagan natin at nag-successful tayo agad. Akalain nyo mga idol, nakadalawa na tayo sumahod sa una at saka sa pangalawa. Tapos nag-iipon na naman tayo sa pangatlo, sipag at syaga lang po mga idol. Unang-una sa lahat, magagawa tayo ng vlog natin, maggagawa tayo sa long form video, mag-i-edit tayo, tapos maggagawa tayo sa short video, at saka pag mga idol, gagawin natin na mag-live tayo. Pero ang unang-unang kong tips dito sa pag-vlog, ang pinakamahalaga talaga, para sa aking experience mga idol, kasi sa isang araw pwede ka makakuha ng 100 watts hour or 300 watts hour or 1,000 watts hour. Sa isang araw lang yun. Hindi po to sasabi ko na walang katotohanan po mga idol. Kasi kung sabihin nyo na itong kinikinto ko walang katotohanan, tingnan nyo sa mga live ko mga idol, makakakita kayo doon ng sa isang live ko naka 40,000 views. Sa 40,000 views, nakakuha tayo doon ng 399 watts hour. Sa isang araw lang yun. Pag na araw-araw po yun, naku po, baka isang linggo mamonetize po tayo. Pero yun po mga idol, ang masasabi ko lang, mas maganda pa rin mag-upload tayo sa long form video at saka sa short video. Pero para sa akin lang, base sa aking experience, sa aking kalaman, kasi naanuhan ko na to, lalo na yung mga hindi pa monetize, ang gawin po natin mga idol, kasi hindi pa tayo monetize at saka yung naman natin, wala pa naman yan bayad. Ang may advice ko para sa inyo na hindi pa monetize, maski i-upload po natin sa long form video, mas maganda po natin i-upload lang muna sa screencast live. Kasi ang pag-i-screencast live, malaki po talaga ang nadadagdag na watts hour. Kasi ang pag nag-upload po tayo yung inedit natin na video, ipunta natin sa screencast live, yun po ang i-screencast live. Maganda po yun mga idol, kasi once na yun ang ilagay po natin,
mag-play-play lang yun ng mag-play-play. Hindi po natin alam, baka ay mag-viral yung video na yun. Makakakuha tayo doon ng ano, ng 100 pataas pa or pababa na watch hour. Yun po ang kagandahan doon. Kasi pag ano naman mga idol, pag dito naman natin in-upload sa long form video, bihira na tayo makakuha ng 5 hours, 5 hours, 10 hours. Depende kasi baguhan lang tayo, hindi kunti pa lang nagpakasab sa atin at saka nakadepende yan sa pakikipag-engage natin. Kung makikipag-engage po tayo sa mga kapwa natin, makaka-views tayo. Pero maganda na yun kung makakuha ka ng 10 hours. Yun po sa aking ano po yun. Kaya kung ang mai-advise ko sa inyo, kung busy po kayo, mas maganda po siguro kung busy po kayo, i-screencast live na lang po natin. Kasi ang screencast live, mas malaki ang makukuha mo na watch hour kaysa sa i-upload mo sa long form video. Tapos ang screencast live, ang kagandahan pa dun, kung kulang tayo sa time sa pagla-live, kulang tayo sa pagano, mas maganda yun kasi ano lang yun, tutulugan lang po natin. Tapos pag tinulugan po natin, yun po makakakuha tayo doon ng views. Tutulog lang tayo pagkabukas, makakakuha ka na ng ano. Ako po ay hindi po tayo nagsisinungaling, hindi po tayo nagyayapang at sinishare ko talaga yan. Kung makikita niyo mga idol, napakasimple lang mga idol yung vlog, yung screencast live ko. Naghugas-hugas lang ako ng isda kasi sabi ko ba't kaya hindi ko to i-try. Naghugas tayo ng isda, naghugas tayo ng tilapia, basta talaga tilapia mga idol. Basta talaga tilapia, maano talaga kahit sa pag-uulam talaga. Maano talagang tilapia. Yun po, naghugas lang tayo ng tilapia. Hindi ko po yan ipinagyayabang, kundi sinishare ko po yan sa mga baguhan na mamotivate kayo at ano po kayo na hindi kayo mawalan ng pag-asa mga idol. Kasi ang kanuan doon mga idol, promise, naghugas lang ako ng tilapia, naglinis. Tapos kung hindi kayo naniniwala, pwede nyo naman yan tingnan sa screencast live ko. Hindi ko naman yan sabi na prino-promote ko. Makakakuha ka lang ng tips. Kung makikita mo yan, pwede mo yan i-view, yung naghugas lang tayo ng isda. At saka kasama na yun doon yung pagluluto kasi yan naman ang niche natin. Ayan. Kasi sa mga idol yung English natin. Yung naghugas tayo ng isda, naglinis tayo, nakakuha tayo ng 40,000 views. Nakakuha tayo doon ng 399 watch hours sa isang araw lang yun. Grabe mga idol. Katapos sinundan po natin, naghugas po tayo naglinis ulit tayo ng bangos. Naglinis tayo sa screencast live, nakakuha tayo ng 35,000. Hindi po tayo kumbaga sa hindi po tayo naggagawa-gawa kasi mahirap pag naggawa-gawa tayo dito, kundi nabase talaga yun. Kung makikita nyo mga idol, nakakuha uli ako ng 350, grabe. Sa 2 araw, nakakuha tayo ng 399 katapos 350. Sa 2 araw, nakakuha tayo ng sobra 700 watts hour. Grabe mga idol. Grabe. Kumbaga sa mag-live tayo or mag-upload tayo ng short video or long form video. Okay, para sa akin, okay lang naman. Baka may magsabi na hindi po. Okay lang naman. Pwede tayo mag-upload kung marami tayong time. Marami tayong time, pwede tayo maggawa ng short video, pwede tayo maggawa ng long form video. Kasi pag malaki ang time, hindi natin patusin. Pero kung kulang talaga tayo ng oras, yung i-upload natin sa long form video, i-upload lang muna natin dito sa screencast live. Kasi ang screencast live, sabihin natin, igawa natin na 11 hours yung screencast live natin. Play lang yun ang play. Yung solid supporter natin, syempre magbabakas yan. Makakakuha tayo doon, makakakuha tayo ng views. Pero kung tutusin talaga, kung tayo ay baguhan pa lang dito sa pag-YouTube, tapos yung sub natin nasa 500 pa lang or nasa talagang mahirapan talaga tayo makakuha dyan ng views. Di na bali kung pang talaga, pero siguro mga pagbaguhan talaga, dadaan talaga sa sa minsan mahina yung views. Dadaan ka talaga kasi nagpa-practice pa lang tayo. Bago ka talaga maging magaling, talagang pagdadaanan mo yun. Kaya yun po ang advice po natin. At saka ang kahit
kung para sa akin, kung ikaw ay busy at ano, pwede rin naman tayo magkuha tayo ng mga video, for example, ay English na naman. Like for example, nakapunta tayo ng magandang lugar, di kuha natin ng video, tapos yun ang i-screencast live natin. Ang may advice ko lang natin dito, ito po mga idol, kasi marami din dito na nare-reuse sa pag-screencast live. Ang maipapayo ko mga idol, once na mag-screencast live tayo, katapos humina po yung net natin, tapos yung screencast live natin nakakuha na ng views ng malaki, pwede na po natin yan i-save. Pero kung alanganin po tayo, kasi nang hinayang ka ng ano, gusto mo i-screencast live uli yung na screencast live na video mo, wag na po ulitin po natin, kasi once na ulitin po natin, ang mangyayari dyan, marireuse tayo mga idol, hindi naman tayo mamonetize, hindi naman tayo ma-approve. Kung ang may papayo ko mga idol, once na screencast live tayo, katapos alanganin pa yung views, i-erase po natin, katapos ka-erase po natin, i-screencast live natin. Pero kung kontento ka na sa views, edi i-safety na po natin. Ganun lang naman ka, ano. Kasi ang hirap kasi dito, pag yung iba na nadudouble nila, yung isang video, dinadalawa nila. Kung minsan inuulit nila. Hindi naman yan pareho sa tune in na live na relive ako, ganun. Okay lang pag relive, pag hindi screencast live. Pero pag screencast live, yun po. At doon po, maipapayo ko lang mga idol, kahit naman saan, unang-una sa lahat, wag po tayong, para sa akin po, wag po tayong maiinggit na nag-screencast live sila, nakakuha sila ng 100,000 views, ganun. Pero nakikita mo naman na hindi sa'yo yung video. Wag po natin yan gagawin. Kasi unang-una sa lahat, once na mag-viral yan, katapos may mag-complain, ako po, sayang po yung pinaghirapan natin. Maganda lang kung ma-demonetize ka, maganda lang kung ma-restrict ka ng 3 buwan. Ang problema doon kung ma-demonetize ka, sayang po ang pinaghirapan po natin. Yun po ang maano dito mga idol. Kaya sabi nga naman, maski konti lang ang views, maski ano lang, basta sipagan lang natin at original nating video. At saka yun po mga idol, i-advise ko naman sa mga monetize naman dito, kasi base lang yan sa aking experience. Sa mga monetize naman, para pangkalahatan to mga idol. Para sa akin, mas maganda mga idol, maggawa talaga tayo ng kasi monetize na tayo, may kumpleto na yon, mayroon na tayong sign dollar, mayroon na tayong mga ads, tapos may pamember na tayo, mga ganon. Ang may advice ko naman, kasi nandito na tayo, kung gusto po natin makasahod at umangat yung natin, yung revenue, para sa akin lang para sa akin mai-advise ko lang para sa akin, lalo na sa mga bago dyan, at saka yung mga hindi pa nakakasahod, kasi tayo po ay nakasahod na. Mas maganda na lang siguro kung pagpupukusan talaga natin ang video talaga, long form video. Kasi base sa aking karanasan, yung long form video, malaki talaga dyan ang na-revenue natin. Kasi for example ngayon, yung mga bagong upload ko, nakakasobra yan 100. Minsan nakaka $2 tayo dyan. Pero sinubukan ko mga idol, nag-screencast live tayo, nagla-live tayo, at saka sa short video. Ang nangyayari sa screencast live, viral yun, pero kumikita lang tayo doon ng 0.2, 0.12, mga ganon. Ang liit kasi yung dollars na like for example, makakuha tayo ng 0.15. Kung baka sa Pilipinas, mga 15 pesos lang yan. Yun po ang kinikita ko sa screencast live. Sabi ko, mas maganda itong gawin ko. Ang gagawin ko nito, hinto muna ako mag-screencast live at susuportahan ko yung mga tulad sa inyo na hindi pa monetize, yung mga solid supporter natin dyan. Kasi nauubos yung oras ko, kasi like for example, matutulog na ako, ay gusto ko makapag-support, magwa-watch ako ng mga live, ganun. Kasi pag nag-screencast live ako, siyempre masasakin yung na yun, kasi
pag nag-screencast live ako, tutulugan ko, maraming ano, kawawa naman yung itong mga bago kasi hindi po natin yan masusuportahan at hindi po natin yun po ang ginawa ko, binawasan natin yun pag bumababa yung watch hour ko. Yun po nag-screencast live, pero pag tumataas naman tsaka maganda yung views, hindi muna tayo nag-screencast live. Yun po ang may papayo ko sa mga monetize dyan. At kung gusto nyo lumaki yung revenue natin, guys, syempre unang-una sa lahat, gandahan po natin yung ano natin, yung vlog. Kumbaga sa ano, makakuha ng kumbaga sa ano, tawag doon, makakuha na may aral ba, may matututunan ba. Like for example, magluto tayo, di maski gandahan po natin, pag-edit. Tapos kung ano, para tayo ay ano, kung pwede tayo sa tutorial, ganun. Pero itong vlog na to, parang hindi to tutorial. Kumbaga ano lang to, sa mga tips lang to, sa mga hindi magagaling at mga ano, base lang sa aking experience naman. Kasi ako naman, sa totoo naman, kung makikita nyo, plinix po natin yung revenue po natin. Talaga nakakuha tayo kung pagbabasihan, mga idol. Ang late pa lang ng ano ko, ng sub, kung tutusin, nasa sobra pa lang tayo, 3,000. Pero nagsimula ako mag-ipon ng revenue, sobra pa lang 1,000. Kasi nasa akin talaga yun, na once na ma-monetize ako, magpo-focus tayo sa video at saka sa magawa tayo ng magandang yung content ba. Tapos ang ano po, sinabi ko na kung mamaya mga idol, kasi pag ganito pala mga idol, pag bago pa lang tayo sa pag-vlog, lalo na dito sa harap ng camera, minsan na ano po tayo. Pero sa akin okay lang, basta ibigay lang natin yung magandang tips. Yun po ang ginawa ko doon, kasi monetize na tayo. Kasi mas maganda pa rin mag-upload tayo sa short video kasi nakakakuha tayo dun. Ang ginawa ko, nag-focus ako sa long form video. Sa long form video ay naku po, nakakakuha tayo ng $1, $2, depende kasi pag once na hindi i-skip yung ads natin tapos tinapos nila, talagang makakatsamba tayo dyan. Pero pag in-skip nila, kasi hindi naman natin yan okay lang kasi at least na views. Yun po ang may papayo ko sa monetize. Yun po, pag ikaw po ayun po, nabigay ko naman yung tips na dapat i-ano po natin, i-screencast live. Kasi ang screencast live talaga malaki ang maitutulong. Tapos di ba tayo mag-uumpisa na tayo mag-vlog kasi baguhan lang tayo. Kung mas maganda siguro, manonood din tayo ng mga tutorial. Kung ano ang kahiligan mo, manood ka rin ng tutorial para makakuha ka ng tips at madagdagan ang kaalaman mo. Kasi lahat naman tayo nagsimula sa hindi marunong. Yun po ang maibibigay natin na payo, ha mga idol, ha. Sana magustuhan niyo itong video na to kasi base sa aking experience, at tapos marami naman tayo ditong nabigyan ng tips at saka kung ikaw ay baguhan pa lang at nahihiya ka dito mag-live, huwag kang mahiya. Ano naman yan, kung gusto yung pareho ng iba na nag-vlog, kasi nahihiya sila, pwede rin hindi mo ipakita yung mukha. Pero mas maganda pa rin pag ipakita natin yung mukha natin, ipakita natin na kaya natin at kaya natin makipagharapan. Kasi pinasok na lang natin tong pag-vlog, di harapin na lang natin to. Kasi ako naman talaga, aminin ko sa unang vlog ko, talaga, nahihiya talaga ako. Pero ngayon, ba't tayo mahihiya? Sabi nga naman, sige lang, pagtawanan nyo ako, kasi sumasahod naman tayo. Maganda. Pero ako naman, maski sabihin nila na sinishare ko lang to para yung mga tulad sa akin, mga baguhan, hindi po kayo mapangwalan ng pag-asa ba na, ay dito, matagal na ako, ganun. Kasi, kung busy ka, yun po ang busy po. Kung busy ka talaga, wala kang may vlog, wala kang kung papunta ka ng trabaho, kung medyo may makita ka na magandang view, videohan mo, katapos yun ang screencast live mo. Tapos sa susunod i-share po natin kung i-vlog natin kung paano mag-screencast live. Try natin kasi sabi nga naman, hindi naman to ganun kagandahan yung vlog natin, pero para sa akin may makukuha kayo ng tips. Sabihin nyo naman, maraming nagko-congrats sa akin kasi
ako daw ay nakasahod na sa YouTube. Congrats Sir Richard, ganun-ganun. Siyempre, nagpapasalamat tayo doon sa support. Kasi kung maano naman mga idol, hindi nyo naman masasabi na ito ay gawa-gawa ko lang kasi plinix ko kasi mahirap magkwento-kwento ng walang katotohanan mga idol kasi pag once na hindi po natin yan i-flex, hindi po natin ang masasabi ng ay nagsisinungaling yan. Pero kung ano talaga makikita niyo mga idol. About sa pag-monetize lang naman dito, paano gawin kung maano maggawa ng mga video or mag-screencast live, i-PM nyo lang ako sa messenger ko, Richard Sarno, lalo na kung nag-uumpisa ka at saka always naman tayo nagpapaangat dito sa YouTube channel. Wala naman tayo dito pinipili mga baguhan man or mga malalaking vlogger or kung magtsatsaga lang sa paisa-isa pa dalawa-dalawa, ba't hindi natin yan i-entertain ng maayos at lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang. Kasi ako naman talaga na wala talaga ako panahon na sabi nga naman lumaki ang ulo at saka yumabang ba kasi pinagdaanan na natin yan, nakakahiya kaya mga idol. Kaya sabi ko, pinangarap ko yan na pag ako once na ako ay mamonetize at maging maayos yung account ko, gagawin ko ang lahat na makatulong po tayo. Yun po sa ngayon, nakakatulong-tulong na tayo kasi maliit man ang bahay natin, pero marami tayong kasi doon po nakabase yan sa host. Unang-una sa lahat, pag talaga pag nagla-live, nakabase yan sa host kung gaano tayo mag-entertain pa. Pero para sa akin, pantay-pantay lang po. Pantay-pantay lang po yung pag-entertain sa pag-live, kahit sabihin man natin kasi darating talaga na punto na may mga blessing na dumarating. Ako pinapakita ko talaga na sabi nga naman, mayroon ma-blessing or wala, salamat talaga mga idol. Kung minsan may nagpapalipad at saka may mga viewer tayo ng mga baguhan, wala tayong pinapapuran kundi pantay-pantay po yung pag-entertain po natin. Kung sino ang nauuna, yun po ang inuuna natin mapin. Kung sino po ang nahuli siya, yun po ang huli po natin mapin at saka ini-engage po natin. Kasi ipakita po natin ang respeto po natin sa kapwa content creator. Kasi once na hindi po natin ipakita katapos may pinapaboran tayo, masisira ang image natin. Yun lang naman. Kasi ako naman, pero kung pabalik ka rin naman talaga, kasi kung sa akin naman kalagayan, kung ako ang paggaganyanin, siyempre nakakadismaya mga idol. Pero kung nakakadismaya, pero kung ako, kaya simula nung ako nag-umpisa dito sa social media, pasalamat ako na binigyan tayo ng pagkakataon na ganito yung diskarte natin, kasi kung hindi kay God, hindi po natin nagagawa. Pero ang pinag-ano lang natin, pray lang natin na Lord, kahit konti lang ang bisita ko, kahit magaganda yung bisita ko at mga pugi, sana po ay mabigyan ko sila ng tulong at mabigyan ko sila ng kunting tips at sana maging enjoy yung live na ito at walang basher. Pero ako naman ay always po tayo nag-ano nga, Lord, sana bigyan mo naman ako ng basher kasi ilang ano na tayo na walang basher. Mga siguro abutan na tayo ng sobra isang buwan walang basher na pumapasok. Kasi maganda pa rin pag may basher kasi doon po nasusubok ang kakayahan mo, kung kaya mo na i-handle, kaya mo na i-manage yung dito sa social media. Pero sa akin naman, once na i-bash ako or ako ng basher, pinag-aaralan ko kung may kamalian ba or wala pagkakatapos ng live. Kaya yun po ang advice ko, napahaba tayo okay lang po ito kung medyo na anuhan kayo, nahabaan, pwede naman i-forward or kung basta mapapayo ko lang, mas maganda talaga mag-screencast live. Ito po, mas maganda po to like, for example, busy kayo mga idol. Ang gawin nyo mga idol, kasi focus lang muna tayo sa live. Focus tayo sa screencast live. Kasi wala pa naman tayo, hindi pa naman tayo makaka-claim yan kasi hindi pa naman tayo monetize. For example, galing ka sa trabaho,
siyempre busy, ilagay mo yung cellphone, i-live mo yung i-live mo na naka-tune in ka. Tapos pag naka-tune in ka, ilagay mo lang diyan, for example, mag-comment ako, "Hi Sir Richard, kumusta? Sir Richard, busy pa ako ha. Dito pa ako nagluluto pa ako Sir Richard. Kung mapupwede Sir Richard, comment ka lang dyan at kumusta po natin yung mga viewer, kumusta, tapos kung mas maganda mga idol, magano tayo ng mga marites ba, kasi para magtambay yung manonood natin hanggat nagluluto, katapos di kakain ka na, di ang mas maganda doon pag-abot ng kung kakain na kayo tas naabutan na siya, kasi medyo diretso pahinga na yan, hindi naman nakakapagod tune in, medyo pahinga na yan, ilagay mo yung cellphone mo, tapos kasi malaki talaga ang tune in na live, malaki ang kahit kunti lang ang views, malaki ang nakukuha na watch hour kasi nagtatambay yung yung masolid supporter natin. Katapos pag nakita natin na i-in po natin, katapos pag na-in po natin, kasi ipahinga po natin ng 1 hour. Katapos kapahinga po natin 1 hour, dapat may naka-ready na tayong video para screencast live natin. Kasi pag abot ng isang oras, siyempre tapos nyo kumain, magpapahinga tayo, tas hanggat nakapahinga yung account mo, naka-ready na yung screencast live mo. Tapos pag matutulog ka na, kung may time ka pa, pwede rin, 'di ba, na-in mo na yung live mo. Na-in mo yung live mo, mas maganda pa rin, mag-engage ka muna, 'di ba, pahinga ka ng 1 oras, katapos kapahinga mo ng 1 oras, sabihin natin 2 oras yung mo kasi hindi ka pa inaantok, mag-engage ka muna. Yung 1 oras, i-engage mo, punta ka sa mga mo 1 oras. Katapos pag aantukin ka na, hindi mo na kaya, yun po, i-set up mo na ng screencast live. Tapos pag na-set up mo na screencast live, pagkabukas, paggising mo, minsan talaga may pagkakataon na nagba-viral. Yun po pag pagkabukas na makakakuha ka na ng views. Ang maipapayo ko lang naman sa mga screencast live, kung gusto nyo mag-viral dito sa screencast live, patok talaga to mga idol. Basta ang importante lang po mga idol, mag-ingat po tayo sa mga bata na hindi po natin makuha ng video, at saka mag-ingat po talaga tayo sa music. Kasi sa music talaga makaka-copyright po tayo. Pero okay lang kung once na ma-copyright, pwede pa yan ma-mute. Kung mas maigi na maiiwasan po natin, di mas maganda na lang na mag-ingat po tayo. Ang may bibigay ko na mga tips, like for example, may birthday, katapos birthday may mga palaro, di yun po videohan mo. Basta mag-ingat lang po tayo sa mga bata ha, lalo na mag-ingat na walang bata. Kung may mga palaro, yun ang videohan mo, yun po na viral yun. Katapos pangalawa, maglinis ka ng isda, paglinis mo ng isda, i-video mo, pwede mo yan i-screencast live. Pero nakadepende po yan mga idol ha, kasi ako sabi ko, maski kaya itry ko to, pero naging epektibo naman, nakuha po natin, nag-viral po. Akalain nyo isang araw makakakuha tayo ng 399 watts hour. Hindi po ako nagsasabi dito na hindi po to gawa-gawa lang, kasi kung makikita nyo naman idol, makikita nyo naman doon sa screencast live ko, viral yun po. Yun po yun pang mapapayo po natin ha. Yung iba kasi masipag, busy sila maggawa ng long form video. Kukuha natin yan sa long form video. Talagang matatagalan tayo. Abutan tayo dyan ng taon-taon talaga, kasi sa long form video, naku po, makakakuha lang tayo dyan ng 5 hours sa isang video, makakakuha tayo. Mas maganda na, ako nga medyan nakakakuha lang tayo ng pinakamalaki ko 16 hours dito sa long form video. Pero ngayon na medyo marami-rami na nag-views, pero nung baguhan lang ako, naku, maganda na makakuha ng 3 hours. Kaya yun po about sa sa pag screencast live, natin yan, i-try natin i-vlog, kahit hindi man ganun kagandahan, hindi man ganun at least siguro masusundan nyo. Yun lang ang maipapayo ko, kasi pinag-isipan ko, kasi minsan naman nag-ano tayo, at saka kung tayo po ay naguguluhan na baguhan lang tayo kasi wala tayong maisip, marami po tayong mai-vlog, kasi maski nga ganito ngayon, i-vlog na rin to, pag
ikaw ay isang single, kung ikaw nasa bahay lang, hi guys, nandito ako na kumakain kami mga idol, ganun ganun, mga ganun. Mga simple-simple lang. Hi guys, dito kami nagpi-picnic kami. Hi guys, maliligo kami. Wala naman doon nakakahiya kasi yung pag-video mo maganda yun kasi may bayad po. Yung pag ano mo pag vlog okay lang imarites ka at least pagtawanan ka nila pero ako ngayon successful po tayo. Thank you so much. Mega mega love shout out. Shoutout sa mga solid supporter natin at saka yung mga ano po natin, yung mga galante natin yan mga idol. Yun po malaki talagang ano sa mga palipad mga idol. Kaya shoutout sa ating lahat. Mega mega love shoutout to all. Sana nagustuhan nyo itong video. Parang bitin pa ako mga idol. Parang bitin pa tayo sa pag-vlog. Okay lang kasi dito naman may makukuha. Pag-isipan pa natin kung ano po yung mga mas maganda na mga simple lang tips. Huwag tayo mangarap ng magandang tips kasi pag nangarap tayo mga idol baka hindi tuloy na vlog lang ko tayo. Kaya shout out dyan. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo itong vlog na ito. Salamat po at ako ay hindi wala nang edit to kasi diretsuhan na to kasi sabi nga naman kahit anong kagandahan ng edit natin kung wala naman sila mapupulot wala naman. Pero yung kwento ko, yung tips na ito, talagang punong-puno to mga idol kasi kung tutusin nagsunod-sunod yung sahod natin. Kaya shout out dyan sa mga viewer natin. Maraming salamat. Thank you so much. Shout out mga guys. Thank you so much. Sa susunod ulit mga idol. Mega love shout out. Thank you sa support nyo mga idol. Bye bye.